Sasabihin nyo yung nagdadrive lang kayo para sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, lahat ng ginawa natin sa Panginoon, hindi po mawawalan ng kabuluhan. Kaya kung totoong naniniwala tayo that the day is at hand, we need to work hard and be all out. Ibig sabihin, hindi ka dadalhin sa kaisipan na magpakatamad. Hindi ka dadalhin sa kaisipan na maging lax. Hindi ka dadalhin sa kaisipan na baliwalain ng mga bagay na ukol sa Panginoon. Ang titiyakin ko mga kapatid, dahil naniniwala tayo na babalik ang Panginoon. Di ba? Magpapakasipag tayo. Naniniwala ba kayo na maraming mga tao, minsan yung claim nila, binebetray ng action nila. Diba? Halimbawa, sabi natin, mahal ko ang Panginoon. Tapos niyaya mo para sa gawain ng Panginoon, sige, pag may time ako. Ay, sorry, wala akong panahon. Ang claim niya, mahal niya ang Panginoon. Diba? Pero yung action niya, pag may time. Ganun ka ba? Pag nagmahal ka ba, kung may time ka lang? Kung talagang mahal mo, you will make time. Diba? For sure, you will give Him time. So, hindi ka panipaniwala na sasabihin mong mahal mo ang Panginoon, pero wala kang panahon sa Kanya. Okay? Hindi mo paniniwalaan na ang isang Kristiyano, sasabihin niya, ay, naniniwala ako, babalik talaga ang Panginoon. In fact, ang paniniwala ko, hindi na magtatagal. Ang paniniwala ko, any moment, babalik ang Panginoon. Tapos sabi niya, ganun yung paniniwala niya, pero hindi mo mahatak sa gawain, hindi mo makitang ini-involve ang sarili sa gawain, walang katakot-takot na gumagawa ng kasalanan. Ang hirap paniwalaan nun. Magkakontra. Kaya mga kapatid, paalala lang po, the day is at hand. We need to work hard. Yes. Nung dumating ako dyan, in fact, may jet lag pa po ako nun eh. Tapos yung bang, dahil ako makatulog talaga eh. Hindi talaga ako makatulog mga kapatid. So, ano po nangyari? Inabot na po ako. Ayan, alauna na. Please, please. Diba? 2:00 na. Please, please. Ako po, pag hindi ako makatulog, nangihinayang ako. Pag may nilalagay ang Panginoon sa isip ko, okay, ang ginagawa ko, yun ang problema, yung active mind. Minsan nga, hindi naman siguro jet lag kasi minsan hindi naman ako bumiyahe, nahirapan talaga ako matulog dahil very active po yung mind ko. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga miyembro na kahit na nagsiservice tayo, nakakatulog mga kapatid. Diba? Nakakaingit yung ganon. Nakakaingit yung ganon mga kapatid. Yung kahit service na nakakatulog, mga kapatid. Samantalang ikaw, wala namang service, gabi na, hating gabi na, hindi ka pa makatulog. Pero yung mga miyembro, kung tutusin, nakakaranas ng ganon. Tapos parang ang dating pa, kasi yung active mind, yun yung nakikita kong rason kung bakit hirap akong matulog. Alam nyo, inabot po ako ng 3:00, tawag ako sa US, 3:30, tawag po ako sa... tayo ba yun, Pastor? Okay, tapos, kita nyo, hindi ko na maalala kung sino yung hanggang sa inabutan ko na po ang service namin sa London. Yung mga kapatid ko po, mga nag-celebrate po ng birthday yan. Ilang kapatid ko po nag-celebrate. Alam nyo, yun yung difficulty sa part ko po. Yung mga kapatid ko, pag nag-celebrate ng birthday, pag wala ako, alam nyo, parang kinukurot yung puso ko. Pag nakuha sila ng picture na kompleto, sila, wala ako. Parang nakaka-guilty sa part ko. Kaya ang ginawa ko po, bawi. Yung pag-uwi ko, nagkakaroon kami ng, yun yung time na hindi ako nakatulog. Dire-diretso po yan. Hanggang sa umuwi po kami kagabi, na-traffic pa po kami mga kapatid. So, yan po yung difficulty na naranasan ko po mga kapatid. At ngayon, 3 beses magpipreach dahil anniversary po ng Maranatha International Baptist Church Marikina ngayon. Shout out! Shout out ulit tayo. Mga kapatid, ibig sabihin, bakit sa kabila ng lahat, di ba? Tuloy-tuloy lang. May mga panahong pagod ako.
Hindi po yung pagod physically. Pagod ang isip. Pagod dahil sa pakikinig sa iba't ibang tao. Pagod dahil sa mga sitwasyon na talagang parang iniisip mo na dapat sana nakikipagtulungan ng tao. Wala silang kaalam-alam na hindi ka nakakatulog. Iniisip mo sila. Pinagpe-pray mo sila. Mga kapatid, iniisip ko po, trabaho ko ba talaga lahat to? Pero ang paniniwala ko, pag inilagay ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, is there not a cause? So may dahilan. Kaya nga sobrang na-appreciate ko yung pastoral staff natin eh. Sobrang na-appreciate ko po yung pastor natin dito eh. Why? So pagkat sa totoo lang, hindi ko naman talaga kayang mag-isang gawain. And I praise God sapagkat ang pinangahawakan ko, may katapusan ng lahat ng ito. For we reckon that the suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Amen?